Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na al-mabit bi Muzdalifah, ang pananatili sa Muzdalifah. Sa araw na iyon, ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah, sa paglubog ng araw ay aalis ang mga nag-hajj sa Arafah at tutungo sila sa Muzdalifah. Kapag nakarating na sila sa Muzdalifah, ay saka pa lang sila magsasala ng Maghrib at Isha. At hindi sila magsasala sa daanan. Dahil ganon ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang una-una lang gagawin, ang magsala ng Maghrib at Isha ng pinagsama at pinaikli. Jam'an wa qasran. Pinagsama sila. Ibig sabihin, pagkatapos magsala ng Maghrib, ay mag-iqama at magsasala ng Isha ng pinaigsi. Ang apat na rak'a ay gagawing 2 rak'a. Pagkatapos noon, ay mananatili sila doon, magpapagabi sila doon hanggang sa umabot ang Fajr. Magsasala sila ng Fajr at pagkatapos magsala ng Fajr, nararapat sa isang nag-hajj na pagtuunan niyang pansin ang pagdua. Magdua siya doon hanggang sa bago sumikat ang araw. Bago sumikat ang araw, mamulot siya ng mga bato para ibato niya ito sa Jamarah. No? At ang mga pinulot niyang bato ay dapat hindi niya hinuhugasan dahil hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niyang mamulot ng bato, ay dediretso na siya, aalis na siya sa Muzdalifah at bago yun sumikat ang araw, pupunta na siya, babalik na siya sa Mina. At yun ang gawain sa Muzdalifah, al-mabitu bi Muzdalifah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.